Dalawa ang napaulat na patay sa Naga City, kabilang ang 9 na buwang gulang na sanggol. Yan at iba pang epekto ng bagyong Enteng sa Bicol Region. Tinutukan live ni James Agustin. James? Mel, kabilang itong barangay Mabolo kung nasaan ako ngayon sa mga barangay dito sa Naga City na may pagbaha pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kanina lang ay sinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod, 2 nga ang kumpirmadong patay. Malaking bahagi ng Naga City sa Camarines Sur ang nalubog sa baha, dulot ng ulang dala ng bagyong Enteng. 16 sa 27 barangay sa lungsod ang nakaranas ng pagbaha. Kabilang dyan sa lugar ni Nedsel na umabot hanggang bewang ang taas ng tubig. Nagulat nga po kami kasi po ilan baha naman po dito, hindi naman katulad dati. Ngayon po talagang napakabilis po talaga. Halos po mahigit isang kalahating oras, saka talaga tumaas agad yung tubig. Ang bahay ni Aling Erlinda, lubog din sa tubig ang unang palapag. Apektado maging kanyang kabuhayan. 4 na oras halos lang tumaas ang tubig. Kaya sabi nga namin masyadong mabilis, kaya akala namin hanggang umaga pa yung ulan. Wala na kaming tatayo ang hindi nakapaghanap buhay. Nagtitinda po ako diyan ng almusal sa umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon lang nila ulit naranasan ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas sa 3 dekada. Ang malakas na buhos ng ulan sinabayan daw ng high tide. Napakalaki talaga yung volume ng tubig na ibinaba. Around 250 millimeters po na ordinarily, according to our local weather forecaster, ay nangyayari ito o pwedeng mangyari sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Kasabay pa noon yung high tide kasi meron tayong ilog, yung Bicol River. Ito ay konektado po ito sa San Miguel Bay. At may panahon po na mataas yung level ng tubig. Kinumpirma rin ng LDRMO na 2 nasawi dahil sa bagyo, 1 nakuryenteng lalaki at 1 na buwang gulang na sanggol na babae. Yung nakuryente habang nag-aantay sila ng evacuation, ang nangyari kasi madilim na meron pa rin kuryente at binabaha, taas na yung tubig. So yung isa naman, bata po ito na ganon din, binabaha na yung sa kanila. Para ang kwento ng barangay officials, nahulog siya sa kama na hindi na malaya ng mga magulang. Dahil sa pagbaha, isinailalim na sa state of calamity ang Naga City. Sa barangay Balagbag sa bayan ng Milaor, lubog sa tubig ang unang palapag ng ilang bahay. Abot sa dibdib ang taas ng baha na sinusuong ni Mang Hil. Mabilis, mas ganitong ulan lang, mataas tulos ang tubig. Kahapon lang nag-ulan. Ngayon na umaga, dami na baga. Yung kami sa taas na araw tulog na. Lahat ng gamit, may nandun na sa taas. Bangka naman ang ginagamit ng pamilya ni Renato. Lubog din sa bahay, hindi lang ang kanyang bahay, maging ang palayan. Sa amin yan, pinapagawa ko pa lang yan. Ngayon ko pa wala nga nagagamit yan dahil pinasiguro na talaga pag-service pagbaba lang. Rumaragas ang baha at malakas na hangin naman ang bumulabog sa mga residente ng bayan ng Pio Duran sa Albay. Kaya ang ilan inilikas na para sa kanilang kaligtasan. Dahil din sa taas ng tubig sa Labo River sa Camarines Norte, kaya tuluyan ng inanod ang bahay na ito. Wala namang tao sa loob. Samantala, Mel, nakatakdang magtungo rito sa Camarines Sur ang GMA Kapuso Foundation bukas, maging sa Northern Samar para magbigay tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pagbaha. Yan muna yung latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin.